Hallelujah! Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Araw ng banal na kapahingahan na ating ginugunita, sineselebrate sa araw na ito. At gaya ng ating nakasanayan na sa araw na ito, sa ating pagbibigay pugay sa ating mahal na Ama, sa ating alahayam, tayo ay magpupuri sa Kanya, sasamba sa Kanya sa pamamagitan ng iba't ibang gesture na kailangan nating gawin upang ating mapasaya ang ating mahal na Ama, ang ating Aba Yahuwah. Kaisa ng ating Mesaya na siyang nagbibigay sa atin ng kumplitong imahe, paano sumunod, paano susundin ang kalooban ng ating Ama. Hallelujah! So, gaya ng dati, meron tayong pagninilay-nilayan na kanyang mga salita. Hallelujah! Okay, babasahin natin ang talata na sinulat ni Apostle John, yung recording niya patungkol sa mga sinasabi ng ating Mesaya. Okay. In John chapter 17 verse 4, merong sinabi ang ating Mesaya dito. Sabi niya sa ating Ama. English version. I glorified you on earth by completing the work you give me to do. So ito ang sinabi ng ating Mesaya. Hallelujah. In Tagalog, sabi niya dito, mga kapatid, niluwalhati kita sa lupa. Ginanap ko ang gawaing ibinigay mo sa akin upang aking gawin. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, ang ating Mesaya ay may gagawin dito sa lupa. Ang ating Mesaya, nung tumalima siya sa utos ng Ama na magkatawang tao dito sa lupa, He has a task to be completed. Ngayon, sa verse na ito, mga kapatid, sinabi na ng Mesaya dahil yung nasa final moment na ang ating Mesaya na tutuparin niya na ang kanyang task. Kaya siya bumaba dito sa lupa. Mayroon siyang task, tahas kung sa Bisaya, gawain na kailangan niyang tuparin, sundin. Mula pa nung itinalaga siya ng Ama sa specific na gawain upang ang kanyang mga ang pinili ng Ama na mga tao na makakapasok, makakarating sa inihanda niyang kaligtasan, kailangan mo nang gawin ng Mesaya ang lahat ng mga nakadesinyo. Okay? So, tayo bilang mananampalataya, kailangan din nating gawin ang ating mga gawain. Meron na tayong mga itinakdang, ang Ama ay meron ng itinakdang mga gawain para sa bawat isa sa atin. Kailangan na lang natin itong tanggapin. We must accept the task, the ministry that the Holy Father designed for us, para sa atin. We are here, you are here in this earth
just to do your share, just to do as a being wonderful creation of the Father. We are all His workmanship, gaya ng sinabi ni Paul sa Ephesians 2 verse 10. Babasahin natin mga kapatid ang Ephesians. Okay? Ephesians chapter 2 verse 10. Ano ang sinabi dito ni Pablo? Sabi niya, "For we are His workmanship, having been created in Messiah Yahushua, for good works that Allah am prepared beforehand, so we may do them." Hallelujah. Sa chapter 1 verse 4, sa librong ito, sa sinulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, sinabi niya na dito na, "For He chose us in Messiah Yahushua." Sabi niya, "For He chose us in Messiah Yahushua before the foundation of the world, that we may be holy and blameless in His sight, in love." How wonderful, how great, and how blessed to those people that the Father chooses. Diba? Hallelujah. Tayo'y magpapasalamat sa ating Ama na kung nararamdaman natin na tayo'y pinili ng Ama upang makapunta sa Kanya sa pamamagitan ng Misaya. Di ba ang Misaya nagsasabi sa chapter 17 ng Book of John, di ba, sa kanyang prayer, yung dati nating, yung nakaraan nating mga topic na tinatalakay. Di ba sabi niya, ikaw ang pumili sa kanila, ikaw ang nagpapadala sa kanila sa akin. Walang sino man ang makakapunta sa akin, walang sino man ang pupunta sa akin kung di mo ipinadala. Ibig sabihin, the Father itself choose the people to come, to believe into the Messiah. So, ibig sabihin, yung mga hindi naniniwala sa Messiah, yung hindi pinaparangalan, hindi tinatanggap ang Messiah, I don't know kung ano ang mararanasan nila or ano ang kahihinatnan ng mga buhay ng mga hindi naniniwala sa Messiah. Dahil ang Messiah, sabi niya, he was declaring to Thomas, to Philip, that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And the Father itself says to the people, when the baptism done by John the Baptist with the Messiah, di ba sabi ng Ama, "This is my beloved Son, whom I am well pleased. Listen to Him." Yan ang sinabi ng Ama. Kasi sabi dito sa tinura ni Pablo in Ephesians chapter 1 verse 4, "Even before the creation of the world, Heavenly Father chose us to do the good works." Choosing us in Messiah to do the good works in love. Dito sa Ephesians 2 chapter 10, patuloy niyang pinapaalalahanan ang mga believers dito sa Ephesians. Tayo kasama na. That we are His workmanship,
gawa niya tayo, having been created in Messiah Yahushua. For what? For good works that Elohim, that Alahayam prepared beforehand, so we may do them. Kagaya ng sinabi ng Messiah, no student, no servant nalalagpas sa kanyang master, sa kanyang teacher. Kung ano ang nararanasan ng kanyang master at ano ang nararanasan ng kanyang teacher, yun din ang kanyang mararanasan. Hallelujah. So we are here in this world to do the task, being a wonderful creation, to make a difference as a set apart people. Bakit nasabi natin yun? Hindi ito pagkiklaim, mga kapatid, mga kaibigan, hindi ito pagkiklaim. Nasa kasulatan ito na kung sino man ang maniniwala at tatanggap sa Messiah, sa alter ego ng Ama, ang Ama mismo ang magbibigay sa kanya ng kapangyarihan to become His children according to John chapter 1 verse 12. So kailangan lang ng bawat isang mananampalataya, if you believe and if you receive and if you listen, if you are listening what the Torah said, what the scripture has spoken, kailangan nating tanggapin sa ating sarili that we have a task. Meron tayong mga gawain. Ano ito? For good works, to do the good works. Kaya nga dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, before this verse 10 na ating binasa, di ba sabi dito, for by grace you are saved through faith. Tama? And this is not from yourselves, it is a gift of Elohim, of Alahayam. At first, when we are not following the decrees, the words of the Messiah, the decrees and statutes and commandments of our Heavenly Father, wala pa tayong magagandang nagawa sa paningin ng ating Alahayam. Kaya nga, binigyan niya tayo ng habag, His grace. For by His grace that we have been saved through faith, our faith to our Messiah. Kaya kailangan nating tanggapin sa ating sarili, kailangan nating mapagninilay-nilayan that we have a task, that we are here in this earth, in this world, not an accident, but we are here in this world for making a difference, to become one of the children of Elohim, because our Elohim created us for a cause. Hindi lang tayo putok sa bungo. The scriptures gives us the details for this. Marami. Sabi ng Messiah, sabi ng kanyang mga apostoles, sabi ng Torah. So we are created to serve at
in the first place, we are created to serve our Creator. Paano yung serving? Paano tayo magsiservisyo para sa Kanya? Gagawin ang nararapat. Gagawin ang Kanyang mga iniuutos. Hallelujah. Ano ang mga bagay-bagay na tinatawag na mabubuti? Good works. Mabubuting gawa. Yung palalo ba? Yung mapagmataas? Yung hindi marunong magpatawad? Hallelujah. Meron ng disenyo ang ating Ama before He gave us a human body. This vessel, just like what He told to prophet Jeremiah. Sabi niya sa Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb of your mother, I knew you. Alam ko na kung sino ka at ano ang gawain na iyong gagawin. Yun din ang declaration ni David sa Psalms 139. Yun ang declaration ni David. Sabi ni David, you form me fearfully and wonderfully. Nung dinugtong-dugtong mo ang mga bagay, ang mga babahagi ng aking katawan, in the dark place or in the womb, you knew me. Alam mo na kung sino ako. So hindi tayo naparito upang parang wala lang. Naparito tayo upang gagawin natin ang ating mga tasks, ang ating mga gawain. Baka sasabihin nyo, brother, friend, how do I know what the task? Kung ano ang gawain na para sa akin. Hallelujah. Diba? We are created in the image of our Creator and after His likeness. We have an understanding. We have a spirit. We have a discerning spirit upang malalaman natin kung ano ang nararapat na gawin bilang mananampalataya, bilang tagasunod, bilang tinatawag na followers of the way, and who are these people, and who is the way. So mga kapatid, mga kaibigan, we are created first. We are created to serve our Elohim, serving Him in a way of acknowledging Him and giving Him praises and worship every day, every second, every minute, every hour, every day. Unang-una sa lahat, kailangang ang una natin na mabibigyan ng kapurihan, katanyagan, pasasalamat, gratitude ay ang ating mailikha, ang ating Misaya na siyang nagbigay sa kanyang sarili upang may balik tayo sa original na plano ng ating Ama. Hallelujah. So, sabi dito sa ating binasa sa Ephesians chapter 2,
For by His grace you are saved. We are saved through faith. It is not from works so that no one can boast. So, dito sa chapter 10, for we are His workmanship, having been created in Messiah Yahushua for good works, that Alahayam, that Elohim, that the Father prepared beforehand, so we may do them. Hallelujah. Pangalawa, we are saved to serve Elohim. Una, we are created to serve Elohim. Tapos, napariwara ang tao, napariwara tayo, sinalba tayo ng ating Elohim through Messiah. Nagpapadala siya ng kanyang alter ego upang mailigtas niya tayo. So, we are saved. This is not a claim that walang basihan. Meron. Dito sa kasulatan. So, kung ikay napili, kung tayo'y napili upang magkaroon ng makalabas tayo sa kamunduhan, upang tayo'y mapahanay sa mga pinili, we must serve our Elohim, to do His holy works designed for us before the world began. Serving means to do the works. Serving Him means to obey what the commandments made by our Father. Because napakamahal ng pagbili sa atin. Napakamahal. 'Di ba? Ang sanlibutan, ang tao ay naisangla, na i-turn over ng ating lolo Adan at lola Eva. Na isangla, na i-turn over yung dominion, yung karapatan natin na mamahala sa mundong ito, ay yung karapatan natin bilang mga anak ng ating Elohim. Kaya, the ultimate redemption na ginawa ng ating Ama, pinadala niya ang bugtong anak na the only begotten Son, na declaration ni John. Hallelujah. Upang maibalik niya tayo sa kanyang kanlungan, maibalik niya tayo sa original na kanyang plano. Anong sinabi ng ating Elohim sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah? Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you. Sabi ng Ama, alam ko na ang lahat ng plano ko para sa iyo. Yung mga plano ko, hindi ka mapapasama, kundi magiging mabuti, magiging matiwasay, magiging marangya ka sa iyong pamumuhay. So, alam ng ating Ama. Kaya kailangan lang nating sundin kung ano man. Kailangan lang nating magnilay-nilayan. Ano ba ang itinadhana sa akin ng Ama? Kailangan lang nating makita
kailangan nating mapagtanto. Pagtantuhin lang natin kung ano ang mga gawain ito na nakaatang sa atin. Because our Father brought us with a great price to give glory back to Him. In 1 Corinthians chapter 6 verse 20, idineklara ni Paul na napakamahal ng bayad, ng ransom para sa inyo, para sa atin. Dahil mismo ang dugo ng Mesaya ang ibinayad upang ikaw at ako maibalik lamang sa tunay na pamumuhay na dinisenyo ng ating Elohim, ng ating alaya. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ano ba ang kalooban ng ating Ama? Lahat ng mabubuti. Sabi ng ating isang elder, lahat ng mabubuti ay ang kalooban ng Ama. Wala namang masama na kalooban ng Ama, kundi lahat mabubuti. Kaya kung meron mang masama na ating nasasalubong, na-experience siya, we will make it positive. We will make it good para hindi na masama. We will make it to be mabuti. Diba? Kagaya na lang nitong palagi ito naming napapag-usapan ng isang elder natin na dahil nga ang ating Ama ay ang kanyang kalooban ay lahat mabubuti, paano natin i-convert ang masama sa mabuti, kagaya ng tinura ng kasulatan na kailangan nating daigin ang masama sa pamamagitan ng kabutihan. So paano nga in ourselves, sa ating mga sarili mismo? Isang halimbawa na napakasimpleng halimbawa, yung jealousy, yung hindi kailangan, kung merong tayong nararamdamang jealousy, silos sa kung anumang bagay, sa kung anuman ang meron tayo, mako-convert ito into mabuti, into good, kung ilalagay natin sa tamang perspective ang pagsisilos. Kagaya na lang ng mag-asawa, magkaibigan, at kung ano-ano pa. Ano bang sitwasyon? Diba? Maraming relasyon nga dito sa relasyon. Maraming mga relasyon ang nawawasak, nagiba nang dahil sa selos. Bad jealous. Hindi inilagay sa tamang lugar ang pagsisilos. So, to make it convert into a good jealousy, kailangan divine jealous ang ipapairal natin, kagaya ng sinabi ng Ama, that I am a jealous ill. I am a jealous al. Sabi niya, huwag kayong, nasa 10 utos ito mga kapatid, huwag kayong gagawa, huwag kayong tatalima, huwag kayong susunod, huwag kayong
sasamba ng ibang Elohim, ng ibang alahayam, maliban sa akin. Ako lang. Dahil ako'y isang silusong alahayam. Masama ba ang pagsisilos ng Ama na ito? Hindi. Dahil sino ba ang gumawa sa tao, sa atin? Di ba siya? Tapos ikaw nagawa niya. Kung ang yung binibigyan ng importansya at atensyon ay iba, ano ang mararamdaman mo? Gawa mo? Sarili mo? Dugot laman mo? Tapos iba ang sasambahin? Iba ang pagtuunan ng pansin? Di ba? Kaya sa mag-asawa din, maging sa mag-asawa, dito tayo sa mag-asawa. Kaya sa mag-asawa, kailangan yung asawang lalaki at asawang babae, ang kailangan lang niyang pagsilbihan bilang asawa ay kanyang asawa. Ang bibigyan niya ng kanyang pagmamahal at atensyon at respeto, higit sa lahat ay ang kanyang asawa. Both babae at sa lalaki. Kaya nga may utos asawang lalaki, kailangan mong mahalin ang iyong asawang babae. Siya lang ang iibigin mo. At ang utos naman sa babae, ano? Sabi ng kautusan, kasulatan, wife, be submitted to your own husband. Di ba? May collaboration. Di ba? So, yung pagsisilos na may co-convert into a good jealous, divine jealous. Yun ang gagawin natin. Good works. Okay? So, ngayon, pangatlo mga kapatid. We are here and we are called as a children of Elohim just to serve Him. Okay? We are called to proclaim His glory. Okay? May babasahin tayo mga kasulatan, mga kapatid. Paano tayo gagawa? Paano tayo magiging how can we act as a called, as a member of a called people of Elohim? Okay. Dito sa 1 Corinthians, uunahin natin ang 1 Corinthians chapter 1. Verse 2. Okay. Ito ang sulat ni Pablo. Sabi niya dito, to the assemblies of Elohim that is in Corinth, to those who are sanctified in Messiah Yahushua and called to be His saints, with all those in every place who call on the name of Adon, Messiah Yahushua, as their master and ours, grace and peace to you from Elohim, our Father, and to our Master, to our Rabbi, Yahushua. So, anong sabi dito ni Pablo? And called to be sent. Tinawag tayo upang magiging mga santo. So, mga kapatid, bakit ba maraming tinawag o prinoklama na mga santo ang
Roman Catholic. Maliban sa mga nagiging disipulo o mga apostolis ng ating Misaya, bakit marami pang silang itinakda, marami pa silang pinuproklama ng mga saints? Ano ang mga katangian of being saints? Sa ating nalalaman ng konti sa study of the saints sa apocryphal doctrina, okay, kailangan na may talaga kang sense o bibigyan ka ng titulo bilang santo dahil ang iyong legacy ay mga mabubuti. Ang mga gawa mo, ang mga ginagawa mo ay mga mabubuti. So ito ang pagtawag sa atin ng ating Elohim, to do the good works. Hallelujah. So we are called to be saints. Paano tayo magiging santo? Gagawa tayo ng mabubuti. Kapatid, sinalba tayo ng ating alahayam through Messiah Yahushua, not by the good works we have done. Yes, tama. Nung hindi pa tayo nakabalik sa kanyang kandungan. Talaga naman ang salvation na tinatawag na nakakakamtan ng bawat isa na naniniwala sa ating Messiah, naniniwala sa ating Ama through our Messiah. I mean, hindi naman talaga sa mabubuti nating gawa. It is by grace. Matagal na at palagi na nating napapag-usapan yan. Diba? Kung ano ang kaligtasan na binigay, ano ang grace, ang habag ng Ama na binigay niya sa tao. Hindi nalingid sa ating kaalaman yan. Okay? So, for the sake sa mga bagong makakapanood sa recording na ito, sa video nito. So, yung habag ng Ama, yes, totoo, yung salvation, hindi natin pinaghirapan yan. Hindi. Dahil sa ating mga gawa, hindi. Na tayo'y pinili, na nabilong sa tinatawag na children of our Elohim. Hindi. It is by grace from our Elohim through our faith. Nang dahil sa ating pananampalataya, sa ating pagtitiwala at pananampalataya, naniniwala tayo sa Messiah, kaya tinanggap tayo ng Ama. At we are belong to the so-called children of Elohim. Yun. Ngunit, nung ikay kasama na sa tinatawag na kanyang lipi, kailangan mo nang gawain ang mga mabubuting gawain. Kailangan na nating gawain yun. Bakit? If the Messiah is the alter ego of the Father, so tayo rin. We are the ambassador of the Messiah. Diba? Ang deklarasyon ng Messiah sa John chapter 17, Ama, ako'y paparito na sa iyo, paparoon na sa iyo. At sila nandito sa sanlibutan ito. Kailangan tuparin nila ang mga gawain. Kailangan bantayan natin sila. Kailangan bantayan mo sila sa pamamagitan ng banal mong pangalan na binigay mo sa akin upang magiging sila, ako ay nasa iyo at sila ay nasa akin at tayo'y nasa kanila. Ibig sabihin, the union of being Father and
children. So we were made. We were created by the image and after the likeness of our Creator. So our Creator is a very good, excellent. Diba? So kailangan muliwat tayo. Kailangan magiging imitation tayo sa ating may likha. So yun mga kapatid ang kailangan nating mapagtanto araw-araw. Hallelujah. So pagpasensyahan nyo na, merong mga nagpupukpok sa kapitbahay na hindi natin kontrolado. But anyway, hindi ito makakapag-distract sa atin. Okay. Ngayon mga kapatid, babasahin ko. May babasahin pa akong kasulatan dito sa Philippians chapter 3 verse 14 concerning to be as a called people of Elohim. Okay, chapter 3 verse 14 ng Philippians. Ito ang nasusulat. With this goal in mind, I strive toward the prize of the upward call of Elohim in Messiah Yahushua. Sabi niya, with this goal in mind, I strive toward the prize of the upward call. Okay, Tagalogin natin, mga kapatid. Verse 14. Pinagsisikapan kong maabot ang hangganan ng takbuhin para sa gantimpala ng mataas na pagkatawag sa akin ng Elohim na kay Messiah Yahushua. Ito ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi niya, pinagsisikapan kong maabot ang hangganan, the ends of the race, para sa gantimpala ng mataas na pagkatawag, the high calling from our Elohim through the Messiah. Hallelujah. So dito, ito ang sabi ni Paul sa Philippians. Titingnan natin ang sinasabi ni Pedro dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Anong sinasabi? Tagalog tayo, diretso. Ngunit kayo ay isang lahing hinirang, makaharing pagkasaserdote, isang bansang banal, at tayo'y pag-aari ng alahayam. Ito ay upang ipahayag ninyo ang kanyang kadakilaan na siya rin naman ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamanghamanghang kaliwanagan. Hallelujah. Our highest calling to be, hallelujah, to be His children. Hallelujah. Yun ang sinasabi. So we must be. But you are a chosen race. Mga pinili tayo. You are a chosen race. A royal priesthood. Sa darating na panahon, magiging hukom at mga pari yung mga pinili, lalong-lalo na yung makakapasok, makukuha as a first fruit in the first resurrection. Dahil sila, tayo, hallelujah, tayo
ay nahanay sa mga royal priesthood. Yan, Judges. Okay. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of His own, so that you may proclaim the virtues of the one who called you out of darkness into His marvelous light. Tingnan niyo mga kapatid, sabi niya dito, that you may proclaim the virtues. Sino ang magpo-proclaim sa mga virtues ng ating may likha? Tayo as His reflection. Tayo that created by His image and after His likeness. So paano maging mapupulaan ang ating Elohim, ang ating alahayam, kung ang kanyang mga tinatawag na may people doing bad, kung gagawa ng mga kabulastugan, kung hindi susundin ang kanyang mga guidelines. So kailangan natin mga kapatid, because we are created to serve Elohim. We are saved by Elohim to serve Him. Lastly, the third one, we are called to serve our Elohim. So we must accept this ministry. So we must accept this task, this designed by our Elohim to each and every one. Kung ikay naniniwala na you are a one of the people or a children or the children of Elohim, so we must do accordingly. So we must do kung paano gumagawa ang ating Elohim sa pamamagitan ng ating Misaya na nagpapakita bilang tao. Paano siya namuhay? Paano niya sinunod ang Ama? So the way. So, tayo rin ay susunod sa yapak ng ating Misaya. Mga kapatid, last verse na babasahin natin, 2 Peter chapter 1 verse 3. Sinabi niya dito, ako'y nananalangin, I can pray this because His divine power has bestowed on us everything necessary for life and holiness through the rich knowledge of the one who called us by His own glory and excellence. Sabi ni Peter, ako'y nananalangin. Tagalog tayo, mga kapatid. Hallelujah. Verse 3, 2 Peter. Ayon sa kanyang kapangyarihan, ipinagkaloob sa atin ng Elohim ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at sa pagkabanal sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumatawag sa atin sa pamamagitan ng kaluwalhatian at kapangyarihan. So yun ang dalangin ni Pedro. Ayon sa kapangyarihan ng ating may likha, na ipinagkaloob sa atin ng ating may likha ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at sa pagkabanal ng ating may likha sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumatawag sa atin. Kailangan natin gawin ang nararapat na gawin. To do the good works in love. Yan ang sinasabi sa Ephesians chapter 1 verse 4. We are created, we are called and as a children of Elohim to do the good works. Kaya mga kapatid, kung may bad man na darating, kung may hindi man ka nais-nais na darating sa ating buhay at pamumuhay, we will convert it into the good one. So,
para maipapakita natin yung virtues na tinatawag na sa atin ng ating Elohim, na tayo'y kanyang mga likha because we are His reflection. Hallelujah. So once again mga kapatid, hopefully mga kaibigan, nakakapagbigay na naman ito ng kunting paalala at encouragement sa bawat isa sa atin. Be blessed and happy Sabbath sa ating lahat. Hallelujah. I love you all. Shalom.